Nagsimula ang pelikula sa isang lalaking biglang nagising mula sa isang nakakatakot na bangungot. Sa panaginip, binibigyan siya ng isang babaeng may hawak na USB drive ngunit pagkatapos ay binaril siya sa ulo. Nagising siya na naghahabol ng hininga, umupo sa kama at tumitibok ng mabilis ang kanyang puso. Habang siya ay huminahon, lumipat ang eksena sa Armenia, kung saan makikita natin si Junior. Simple lang ang buhay niya sa umaga. Nag-eehersisyo siya, naligo ng mabilis, at kumakain ng pangunahing almusal sa kanyang maayos at maganda na apartment, na sumasalamin sa kanyang organisadong buhay. Paglabas ni Junior, sinalubong siya ng karaniwang ingay na tunog ng lungsod. Napansin niya ang isang lalaki na nakikipagtalo sa kanyang asawa at kanyang anak na babae, ngunit hindi niya gaanong pinapansin dahil ito ang madalas niyang nakikita. Tumungo siya sa kanyang kotse, isang luma ngunit magarbong sasakyan, at huminto sa isang malapit na kafe. Ang amoy ng bagong timpla na kape ay pumupuno sa kanyang araw habang bumibili siya ng 2 baso, na nagbibigay ng tahimik na saya sa barista. Hawak ang mga maiinit na kape, nag-enjoy siya ng panandaliang sandali bago nagpatuloy sa auto repair shop kung saan ginugugol niya ang kanyang araw sa pag-aayos ng mga sasakyan. Sa shop, nakatuon si Junior sa kanyang trabaho, maingat na nag-aayos ng mga kotse at nag-aayos ng mga makina. Dumating ang kanyang boss na si Paul at nagbiro tungkol sa kape na posibleng nilagyan ng lason. Si Junior, na nasasanay na sa kanyang boss, ay tiniyak sa kanya na ang kape ay masarap at nananatili sa kanyang mesa, na bahagyang nagbabala kay Paul na ayusin ang kanyang biro. Tinatawanan ito ni Paul, na nagsasabing maikli lang ang buhay, kaya dapat nating inumin ang lahat ng kape na maaari nating inumin. Ang kanilang mapaglarong pagbibiro ay nagpapatuloy sa buong araw, na humahalo sa mga tunog ng mga kasangkapan at makina sa shop. Sa pagtatapos ng araw, tinanong ni Paul si Junior tungkol sa kanyang mga plano para sa gabi. Si Junior, na may misteryosong ngiti, ay nagpapahiwatig na tatamasahin niya ang kanyang tunay na bisyo, mapaglarong sumipi ng isang matandang kasabihan tungkol sa pagiging maikli lang ang buhay at uminom ng alak hanggat makakaya. Nagkunwaring nag-aalala si Paul, ngunit ang kalmado na kilos ni Junior ay nagtatago ng mas malalim na komplikado. Ang buhay ni Junior ay naging isang gawain ng pagtatrabaho at pagkatapos ay ginugugol ang kanyang mga gabi sa kanyang paboritong bar. Gayunpaman, kinaumagahan ay isang pamilyar na bagay ang napansin niya sa restaurant. Nakita niya ang mag-ina sa kafe, kadalasang nakikitang pinapagalitan, ngayon ay nakaupo ng payapang magkasama. Nagtataka, nagpa siya si Junior na kumain sa restaurant sa unang pagkakataon at umupo malapit sa batang babae na abala sa pagguhit ng Superman sa kanyang sketchbook. Mainit na pinupuri ni Junior ang iginuhit ng bata at nagsimulang magtanong tungkol sa kanyang paboritong superhero. Sabik na ikinuwento ng bata kung gaano niya hinahangaan ang lakas ni Superman at ang kanyang dedikasyon sa pagtulong sa iba, na ipinapahayag ang kanyang pag-asa na baka isang araw ay mailigtas din niya sila. Dahil sa espiritu ng pag-asa ng bata, tahimik na pinayuhan ni Junior ang ina na manatili sa pananampalataya, na sinasabi na ang banal na tulong ay dumarating sa mga tumutulong sa kanilang sarili. Pagkatapos ay binigyan niya ang babae ng isang libro mula sa kanyang bag, isang maliit na kilos upang ipakita ang kahalagahan ng pag-asa at katatagan. Pagkatapos ng maikling sandali na ito, umalis si Junior sa restaurant na mas magaan kaysa sa naramdaman niya sa mahabang panahon. Ang engkwentro na ito ay nagpapaisip sa kanya na baguhin ang kanyang nakagawian, na naging masyadong nakasentro sa pag-inom ng alkohol. Samantala, sa kabilang panig ng mundo sa India, ang buhay ng mga tao sa lansangan ng isang palengke ay nagtatago ng mas madilim na intensyon. Palihim na sinusundan ng isang gang ang isang sasakyan sa abalang pamilihan, na nakikisalamuha sa karamihan ng mga nagtitinda at mamimili. Kabilang sa masiglang eksenang ito, si Harry, isang kaibigan ni Junior, ay tumutugtog ng taos-pusong himig sa kanyang instrumento sa malapit. Isang batang babae na nagngangalang Jessica at ang kanyang ina ay lumabas sa isang tindahan. Nakakita si Jessica ng laruan na unicorn at tuwang-tuwang tumakbo papunta dito. Ang merkado ay puno ng enerhiya, na may isang matandang lalaki na nagbabasa ng mga libro sa isang stall. Ngunit biglang nawala ang katahimikan dahil sa marahas na plano ng gang, at ang mga putok ng baril ay pumutol sa kapayapaan, na nagdulot ng takot sa mga tao. Ang karahasan ay kumuha sa buhay ni Jessica at nasugatan ang kanyang ina. Ang putok ng baril ay nakapinsala sa parehong mga miyembro ng gang at mga inosenteng tao. Nagulat ang gang sa hindi inaasahang pagtutol.
Isang miyembro ang napatay, at isa pa ang nasugatan, kaya napilitan silang tumakas sa mga makikitid na eskinita, na nag-iiwan ng eksena ng trahedya. Mabilis na ibinalita ng media ang kasuklam-suklam na kaganapan sa Prime Hub Market, na nakatuon sa mga inosenteng buhay na nawala, kabilang ang 7 taong gulang na batang babae. Ang misteryo sa paligid ng pagkakakilanlan ng mag-ina at ang kanilang koneksyon sa karahasan ay umaagaw ng atensyon at simpatiya sa publiko. Ang mga channel ng balita ay malawak na nagbabahagi ng imahe ng ina, na humihingi ng impormasyon na maaaring ipaliwanag ang kanilang pagkakasangkot sa trahedya na naganap. Sa panahon ng pagsisiyasat, isang nakakagulat na paghahayag ang yumanig sa mundo ng mga kriminal at sa mga awtoridad, ang ina, na dating inakala na patay, ay talagang buhay. Kinilala ang sugatang babae na si Samira, asawa ni Junior, at kumpirmadong anak niya ang batang biktima. Napagtanto ng pulisya kung sino talaga si Junior, isang dating ilegal na undercover na sundalo na kilala sa kanyang kalupitan. Ang kanyang anak na babae ay ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang mapayapang buhay. Ngayong wala na siya, may lumalagong takot na maghihiganti si Junior ng buong lakas na humahantong sa mga awtoridad na maghanda para sa pinakamasama. Habang nagpapatuloy ang pagsisiyasat, ang isang kahina-hinalang tawag sa telepono ay natunton pabalik sa Armenia, na nagbibigay sa kaso ng isang internasyonal na anggulo. Para matigil ang kalungkutan at hinihimok ng pangangailangan para sa katarungan, si Junior ay sumuko habang nasa Armenia, na hinihiling na dalhin siya sa India upang aklasin ang katotohanan tungkol sa nangyari sa kanyang pamilya. Sa panahon ng malupit na mga interogasyon, pinagmumultuhan siya ng mga alaala ng mas magandang panahon, ang kanyang pakikipag-ugnayan kay Samira, ang kanyang pagbubuntis, at ang kanyang desisyon na umalis sa militar, na hindi direktang humantong sa kanyang kasalukuyang mga problema, na nagdulot ng mas malalim na sakit sa kanya. Sa isang matinding emosyonal na sandali, dumalo si Junior sa libing ng kanyang anak na babae, na nagpapatibay lamang sa kanyang determinasyon na humingi ng hustisya. Sa kanyang pagpunta sa korte, sinamsam niya ang isang hindi inaasahang pagkakataon upang makatakas, pinabagsak niya ang mga gwardya at nawala sa lungsod. Nakipagkita siyang muli kay Harry, ang kanyang tapat na kaibigan, at magkasama silang bumalik sa dati niyang tahanan, na ngayon ay isang malungkot na alaala ng kanyang nawawalang kaligayahan. Doon, sinimulan ni Junior na pagsama-samahin ang mga pahiwatig tungkol sa pag-atake, na pagtanto na ang gang ay walang pananagutan sa pagkamatay ng kanyang anak na babae. Sa tulong ni Harry, nalaman niya ang nakakagulat na katotohanan, ang police inspector na dapat na magpoprotekta kay Rajesh Sharma, ang pangunahing target, ay sa halip ay tumanggap ng suhol, hindi sumunod sa kanyang tungkulin at nauwi sa pagpatay kay Rajesh mismo. Ang pag-amin ng inspektor ay nagpapakita ng mas malalim na antas ng katiwalian, na itinuturo si Hawa Singh bilang utak sa likod ng krimen. Gamit ang mahalagang impormasyong ito, naghahanda si Junior na harapin ang mga responsable, na hinihimok ng walang humpay na pangangailangan para sa hustisya na nananaig sa kanyang matinding kalungkutan at pakiramdam ng pagkakanulo. Nang malaman ni Hawa Singh ang pagkamatay ng inspektor, iginiit niya na ang seremonya ng Shiv Puja ay magpapatuloy ng walang pagkagambala, nang hindi alam na papunta na si Junior, determinadong harapin si Singh at ilantad ang katotohanan. Si Junior at Harry ay pumasok sa seremonya, na mabilis na pinabagsak ang mga gwardya ni Singh sa isang matinding labanan. Kino-corner nila si Hawa Singh sa gitna ng kaguluhan, humihingi ng mga sagot. Si Singh, gayunpaman, ay tinutuya si Junior at inihayag ang isang nakagigimbal na katotohanan, ang tunay na utak sa likod ng balangkas ay si Edward Colon mula sa Georgia. Ipinaliwanag ni Singh na ang anak ni Colon ay mahilig sa isang Indian na babae, na humantong sa kapatid ni Colon na manipulahin ang mga kaganapan, na kalaunan ay nagresulta sa pagkidnap at mga trahedya na nakaapekto sa pamilya ni Junior. Kahit na si Singh ay nagbibigay ng katibayan upang suportahan ang kanyang mga sinasabi, si Junior, na nalulula sa kanyang pagnanais para sa katarungan, ay pinatay si Singh, na hinimok ng isang hindi sumusukong pangangailangan upang isara ang kanyang masakit na paglalakbay. Habang tumitindi ang paghahanap kay Junior, ang mga pulis, sa ilalim ng matinding panggigipit ng publiko, ay gumawa ng matinding hakbang. Minamanipula nila ang media, na naglalarawan kay Junior bilang isang mapanganib na kriminal na responsable para sa trahedya ng Prime Hub Market. Ang maling salaysay na ito ay mabilis na kumalat na higit na naghihiwalay kay Junior. Samantala, sa gitna ng kaguluhang ito, umuwi si Samira at nakita niya si Junior na naghihintay sa kanya.
Ang kanilang muling pagsasama ay puno ng kalungkutan, na natabunan ng mga kalunos-lunos na pangyayaring naganap. Sa mabigat na puso, ipinahayag ni Junior na hindi siya maaaring manatili, na dumurog sa puso ni Samira. Naalala niya kung paano pinangarap ng kanilang anak na si Jessica ang pagbabalik ng kanyang ama, isang hiling na natabunan na ngayon ng kadilimang sumasakop sa kanyang buhay. Maluha-luha, sinabihan ni Samira si Junior na puno ng kalungkutan at determinasyon, na kapag napatay na niya ang kanilang mga kaaway, kumpleto na ang kanyang paghihiganti. Iginiit niya na pahirapan muna sila bago wakasan ang kanilang buhay, na nagpapakita ng matinding sakit at pagnanais na maghihiganti para sa kanilang anak. Pagkatapos ng emosyonal na sandaling ito, umalis si Junior patungong Georgia kasama ang kanyang tapat na kaibigan na si AJ, isang tapat na ama sa kanyang anak na si Sarah. Inaanyayahan ni AJ si Junior sa kanilang tahanan. Mabilis na naging malapit si Sarah kay Junior, at nagbabahagi sila ng mga mapaglarong sandali bago siya makatulog. Sa sumunod na katahimikan, ipinagtapat ni Junior kay AJ ang kanyang misyon para sa paghihiganti, na inihayag na si Edward ang utak sa likod ng paghihirap ng kanyang pamilya. Si AJ, na nakakaalam tungkol sa mga karumal-dumal na krimen ni Edward, kabilang ang pakikitungo sa armas at human trafficking, ay nagbabala kay Junior tungkol sa mga seryosong panganib sa hinaharap. Sa kabila ng mga panganib, ipinangako ni AJ ang kanyang walang patid na suporta, na nagpapaalala kay Junior ng kanilang matatag na pagsasama bilang dating mga kaalyado. Bumalik sa India, pinaigting ng pulisya ang kanilang paghahanap kay Junior, inaresto ang kanyang tagapagturo, isang pangunahing asasin mula sa kanyang nakaraan na ngayon ay nahuli sa lambat ng pulisya. Sa panahon ng pagtatanong, inilalarawan ng mentor si Junior bilang isang walang humpay at malakas na kaaway na pumatay ngunit hindi sa pangangailangan, kundi sa pamamagitan ng isang malalim na pagnanais para sa paghihiganti. Ipininta niya ang isang larawan ni Junior bilang isang lalaking natupok ng kalungkutan at galit na may kakayahang magsagawa ng matinding karahasan na lampas sa karaniwang pangunawa. Sa Georgia, maingat na isinagawa ni Junior ang kanyang plano, simula sa pagpatay sa kapatid ni Edward upang pukawin ang nakatagong utak. Galit na galit sa matapang na pagpatay, nag-utos si Edward ng mabilis at brutal na tugon. Ipinadala niya ang kanyang mga tauhan upang magsagawa ng isang malupit na pagkilos na kinidnap ang pinakamamahal na anak ni AJ na si Sarah mula sa kanilang tahanan. Sa kabila ng lumalaking panganib, naglunsad si Junior ng isang matapang na misyon na direktang harapin si Edward. Gayunpaman, ang kanyang matapang na pagpasok sa mabigat na binabantayang kuta ni Edward ay nagtapos sa kanya na nakunan sa isang tense na showdown. Kasama si Edward, nananatiling matatag si Junior kahit nasa ilalim siya ng matinding pressure. Sinubukan ni Edward na kontrolin ang sitwasyon sa pamamagitan ng paggamit kay Sarah bilang hostage, gayunpaman, si Junior ay may sariling plano. Nahuli niya ang anak ni Edward na si Michael, at ginawang mas mapanganib ang sitwasyon. Ang eksena ay nagiging mas mapanganib dahil sa pagpapalitan ng mga hostage at mga kahilingan habang ang magkabilang panig ay nagpupumilit na makuha ang kalamangan. Ang tensyon ay tumaas habang si Junior ay matalinong nakatakas kasama si Sarah, na humantong sa walang humpay na paghabol ng mga tauhan ni Edward sa isang liblib na cabin. Matapos isecure si Sarah sa isang kotse, binago ni Junior ang cabin sa isang nakamamatay na kuta gamit ang kanyang mga kasanayan sa militar. Nagtakda siya ng mga bitag na pumapatay sa mga tauhan ni Edward ngunit nang makita ni Edward at ng natitirang mga umaatake kung saan nakatago si Sarah, lumabas si Junior mula sa pagtatago. Dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang anak na babae at sa kanyang pangakong maghihiganti, hinarap niya ang mga tauhan ni Edward ng may matinding determinasyon, na ginawang isang larangan ng digmaan ang cabin kung saan nakipaglaban siya ng walang kaparis na lakas at kasanayan upang protektahan si Sarah. Sa sandaling ligtas na si Sarah at naibigay sa pulisya, pinili ni Junior na manatili sa nakahiwalay na cabin, tahimik na pinagmamasdan ang kaguluhan na dulot ng kanyang paghahanap para sa hustisya. Samantala, sa India, mahigpit na sinusundan ng media ang kwento ni Junior na may ilang nagtatanong kung siya ay isang cold-blooded killer o isang nagdadalamhating ama na itinulak sa gilid sa kanyang paghahanap ng hustisya. Naniniwala ang mga awtoridad na si Junior na itinuturing na mapanganib at nagkasala, ay hindi kailanman maglalakas loob na bumalik sa India. Ngunit si Samira, tiwala at determinado, ay nagsasalita sa media, iginiit na babalik si Junior. Natitiyak niya ito dahil alam niya ang lalim ng pagmamahal nito sa kanilang anak at may hindi natitinag na pananalig sa kanya.
Gaya ng sinabi ni Samira, bumalik si Junior sa India, hindi napigilan ng mga seryosong akusasyon at kaguluhang dumating sa kanyang buhay. Naging magastos ang kanyang paglalakbay para sa paghihiganti, na nag-iiwan ng bakas ng karahasan at wasak na buhay. Gayunpaman, nagdulot din ito ng pag-asa sa kanyang pinakamatapat na taga-suporta. Handa si Junior na harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon, na udyok ng kanyang walang hanggang pagmamahal sa kanyang anak na babae at ang matinding kalungkutan na hanggang ngayon ay bumabagabag sa kanya. Ang kanyang laban ay hindi pa natapos, at kahit na ang laban sa hinaharap ay hindi tiyak, siya ay nananatiling malakas, handa sa anumang susunod na mangyayari. Siya ay hinihimok ng walang humpay na pagnanais ng isang ama para sa hustisya at ang pag-asang malinis ang kanyang pangalan. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.